Magandang hapon, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa bahagi ng Mindanao. Ito po ay dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kung saan yung ITCZ pa rin yung magdudulot po ngayong gabi ng mga pag-ulan mostly sa area ng Mindanao. Partikular na yan dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, maging sa Sorsogon, Davao Region at ilang bahagi din po ng Caraga. Kaya naman patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay nakaapekto pa rin dito sa area ng extreme northern Luzon. Patuloy pa rin po ito magdadala ng mga may hinang pagulan or pag-ambon, lalong-lalo na sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, posible pa rin na makakaranas tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. And sa kasalukuyan, yung minomonitor po natin na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Kaninang alas 3 ay huling namataan sa layong 1,210 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Tumataas na po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. So nakita po natin between ngayon hanggang sa Thursday yung possible development po nito into a tropical depression. And also, posible din po ito or papasok ito sa loob ng ating area of responsibility mamaya or bukas po ng umaga. And nakita natin mga susunod po na araw ay mostly posibleng or mataas po yung possibility na patungo ito dito sa may central portion pa rin ng ating bansa. So ito pong LPA na ito or yung potential na bagyo natin, yung magdudulot po ng mga pag-ulan sa mga susunod po na araw dito sa malaking bahagi ng Visayas at ilang areas pa ng Southern Luzon at Mindanao. Kaya naman continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay pa rin sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod po dito sa LPA na minomonitor natin, yung dating si Bagyong Verbena ay huling namataan naman sa layong 425 kilometers northwest ng Pag-asa Island and wala pa rin po ito or wala na po itong epekto pa din sa anumang bahagi ng ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon bukas ng Miyerkules dahil na-expect po natin na lalakas ang amihan or magkakaroon po tayo ng surge ng amihan, magiging maulap po yung ating kalangitan at may mga may hinang pagulan or pag-ambon pong mararanasan dito sa Batanes at Cagayan. Samantala, for most areas naman ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, posible din po yung mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dulot pa rin po ng amihan. Samantala, for the rest of Luzon naman, kasama yung Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot po yan ng mga localized thunderstorms. And expect din po natin pagsapit ng hapon, mas tataas din yung possibility ng mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Luzon. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mataas na possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So bukas po, meron pa rin tayo mga kalat-kalat na pag-ulan for the area of Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, maging sa area din ng Sorsogon at sa may Davao Region. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, for the rest of Mindanao naman, maging dito din sa buong bahagi ng Visayas, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Meron pa din mga posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa seaboards ng Northern Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng ating karagatan. And bukas po kung saan na-expect natin na may surge tayo or magsisimula po yung surge natin ng amihan, ay posible din po tayo magtaas na ng gale warning dito sa area ng extreme Northern Luzon, particular na po yan sa Batanes. So muli, continuous monitoring
po tayo and mag-antabay lamang sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At ayon nga naman po dito sa ating TC Threat Potential kung saan pinapakita po natin yung posibleng track nitong LPA na minomonitor natin. So from December 2 to December 8, nakita natin na itong LPA na ito ay may high chance of development into a tropical depression and approaching po ito dito sa may central portion ng ating bansa. So likely po yung landfall scenario natin dito sa may area ng Visayas, Eastern Visayas, or dito sa may Dinagat Islands or sa babang bahagi din po ng Southeastern Luzon. Most likely po yan by Saturday or Sunday. But in-expect po natin, habang papalapit itong LPA na ito or itong potential na bagyo nito na papangalanan po nating Wilma, ay simula po Thursday, posibleng yung trough or extension nito magdulot na ng mga pag-ulan sa area ng Eastern Visayas. And dito may kita naman po natin from December 9 to December 15, ito pong LPA or potential bagyo na minomonitor natin ay nandito na po sa may kanluran ng ating bansa. So mostly po, again, yung entry point niya is between dito sa may area ng Eastern Visayas or Caraga by Saturday or Sunday, and then tatawirin niya po muli itong central portion ng ating bansa patungo po dito sa banda sa may Northern Palawan. So expect po natin sa mga susunod na araw, most likely starting from Thursday, may mga scattered na mga pag-ulan na po tayong mararanasan sa Eastern Visayas, and then mas dadami pa po yung areas na maapektuhan ng mga pag-ulan by weekend, mostly sa area po ng Visayas yan at ilang bahagi pa ng Southern Luzon at Mindanao. So muli, continuous monitoring po tayo dahil posible pang magbago itong scenario natin, kaya naman mag-antabay pa rin sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman po sa ating 3-day weather outlook ng mga key cities ng ating bansa, from Thursday to Saturday kung saan nakikita po natin na possible meron tayong surge ng amihan dito sa Metro Manila. Meron po tayong magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible yung mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Samantala for the area naman ng Baguio City, magiging maulap po yung ating kalangitan at mataas din yung possibility ng mga light rains natin. And sa area naman ng Legazpi City, by Thursday, posible pong yung amihan natin ay umabot sa Southern Luzon, kung saan dito sa area ng Legazpi, magiging maulap po yung kalangitan natin by Thursday at magiging mataas po yung possibility ng mga light rains. Ngunit by Friday or Saturday, kung saan mas malapit na po yung low pressure area or potential bagyo na minomonitor natin, magiging mataas na po yung possibility dyan ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng trough ng minomonitor natin na weather disturbance. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 23, sa Legazpi City naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Iloilo, by Thursday and Friday, meron po tayong mararanasan lamang ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. But by Saturday naman, magiging mataas na po yung possibility ng mga pag-ulan natin. Posibleng hanggang malalakas na pag-ulan yung ating mararanasan. Dulot po ito ng LPA or ng potential na bagyo na ating minomonitor. While for the area naman ng Tacloban City or yung buong bahagi po ng Eastern Visayas, from Thursday to Saturday ay maulan na po yung ating panahon na mararanasan dulot po ng weather disturbance na ating minomonitor. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo naman ay 24 to 31 at sa Tacloban City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, from Thursday to Saturday patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron lamang po tayong mararanasan pa din ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng makatamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 25 to 32, while sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius.
Dito sa Metro Manila, ang sunset po natin ay 5:25 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 6:06. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga thunderstorm advisories or mga heavy rainfall warnings, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.